Sinabi ng Philippine Coast Guard na matagumpay umano nilang napalayas ang isang barko ng China Coast Guard sa karagatang bahagi ng Zambales. Ngunit umalis lamang pala ang barko ng China dahil sa parating na ang kapalit nito. Pinanindigan na ng China ang sinasabi nitong 10-dash line dahil sa sumasagad na ang kanilang barko malapit sa mga baybayin ng Pilipinas, kung saan 3 barko na naman ng China Coast Guard ang nakalapit sa El Nido, Palawan. Hindi lang India, Vietnam, Japan at Pilipinas ang binibisita ng mga barko ng China dahil maging ang South Korea ay pinasok na rin ang mga barko ng China. Kaya't para malaman ang buong detalye ay tumutok at makinig na mabuti. Sa isang kahangahangang pagpapakita ng determinasyon at pangako sa pambansang soberanya, ang Philippine Coast Guard vessel na BRP Cabra ay patuloy na hinarang ang 134 meters na China Coast Guard vessel na may bow number na 5303 sa kabila na masamang kondisyon ng dagat na may taas ng alon na mula 5 hanggang 8 talampakan. Ang mga tripulante na sakay ng BRP Cabra ay nananatiling matatag sa kanilang mga misyon na iginigiit ang soberanya ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Nakatuon sila sa pagtaboy sa China Coast Guard vessel na 5303 na mapalayo sa baybayin ng Pilipinas habang masusing nagdodokumento ng mga iligal at dumaraming aksyon ng People's Republic of China. Ayon sa report ng Philippine Coast Guard ay matagumpay umano nilang naitaboy ang China Coast Guard 5303 sa humigit kumulang 95 nautical miles mula sa baybayin ng Zambales. Ngunit tila hindi pa matatawag na tagumpayan dahil tila pinagtitripan lang ng China Coast Guard ang Philippine Coast Guard. Dahil kung napaalis nito ang China Coast Guard vessel na 5303, abay pinalitan naman ito ng 3103 upang mapanatili ang iligal na pagpapatrolya ng China sa baybayin ng Zambales. Hindi naman nagpatinag ang ating Philippine Coast Guard dahil nagpalit din ito ng barko. Pinalitan ng BRP Bagakay ang BRP Cabra upang mapanatili ang patuloy na pagbabantay laban sa iligal na presensya ng China Coast Guard vessel sa baybayin ng Zambales. Ayon pa sa Philippine Coast Guard, bumalik umano sa daungan ang BRP Cabra dahil sa mga kadahilan ng logistik matapos ang isang linggong deployment sa dagat. Ang patuloy na pagsisikap ng Philippine Coast Guard ay sumasalamin sa isang matatag umano nilang pangako sa pangangalaga sa mga interes ng pandagat ng bansa at pagtataguyod sa internasyonal na batas. This is Philippine Coast Guard vessel BRP Boracay MRRB 4410. You are advised that you are currently sailing within the Philippines Exclusive Economic Zone, approximately 94.5 nautical miles from the coastline of Capones Island, Zambales, Philippines. Bukod sa mga barko ng China Coast Guard na iligal na pumapasok sa bahagi ng Zambales, abay sa El Nido, Palawan naman ay 3 barko naman ng China ang nakita ng sea light. They're getting pretty close. I'm not sure it's alarming, but it's certainly concerning. They believe their 9-dash line goes right around here and they're going to go right to the edge of where their 9-dash line is. It's becoming more and more common. So, we're starting to see more and more of these intrusive patrols near Palawan. Ayon sa report ng Sea Light ay 35 nautical miles o nasa 65 kilometers lamang ang layo ng 3 barko na ito ng China mula sa El Nido, Palawan. Sinagad na nga talaga ng China ang kanilang pagpapatrolyo sa West Philippine Sea na tila pinanindigan na nito ang kanilang sinasabing 10-dash line at gawing normal o legal ang kanilang pagpapatrolya. Sinabi ng Sea Light na ang 3 umanong barko na ito ng China ay nagmula daw sa Scarborough Shoal bago pumunta sa Palawan. Saglit lamang umano ang mga ito sa Palawan at agad din umalis ang mga ito. Wala pang pahayag ang Philippine Coast Guard kaugnay dito. Hindi lang sa Pilipinas, Vietnam, India at Japan ang binibisita ng mga barko ng China dahil ang mga barko ng China Coast Guard ay nagsagawa rin ng mga mapanghimasok na pagpapatrolya sa loob ng Exclusive Economic Zone ng South Korea. Isang aktibidad ng China ang naglalayong magtatag ng patuloy na presensya at unti-unting gawing normal ang jurisdiksyon ng China sa mga lugar na sakop ng mga kapitbahay nito sa ilalim ng internasyonal na batas. Wala pang pahayag ngayon ang South Korea tungkol dito.
Ngunit ang retorika ng China ay palaging nagsasabi na ang China ay hindi kailanman magsisimula ng isang salungatan at ang kanilang patakarang panlabas ay tungkol sa kapayapaan at pagkakaisa bilang bahagi ng isang komunidad. Abay kupal nga talaga itong China mga kabayan. At sa ibang balita naman mga kabayan, ito ay tungkol pa rin sa tumataas na tensyon sa ating rehiyon kung saan sinasabi ng Taiwan na nakadetect sila ng 24 na military aircraft malapit sa isla habang dumadaan ang isang Halifax-class Canadian frigate sa isang sensitibong Taiwan Strait. Ayon sa Taiwanese media, ito ang unang pagdaan ng sasakyang pangdagat ng Canada sa lugar na iyon ngayong taon. Ngunit ang pagdaan ng barkong pangdigma ng Canada abay niradyuhan umano ito ng militar ng China at binalaan ito na magbago ng direksyon. Ngunit ang Canadian frigate ay hindi umano nagpatinag at nagtuloy-tuloy lang upang itaguyod ang kalayaan, kapayapaan at pagiging bukas ng Taiwan Strait na nagpapakita ng matatag na paninindigan nito na ang strait ay international na katubigan. Hindi na idinitali ang mga sumunod na nangyari pero isa lang ang malinaw, hindi umubra sa Canadian warship ang mga babala ng China mga kabayan.